Pag tayo po nagsishare ng gospel, ask the Lord, Lord, give me wisdom how to share your word. Wag lang na pabara-bara lang, paharahara lang. Basta ing Bisaya na ko, wayay ako responsibilidad sa imo. Buko tuyar. Pray. Holy Spirit, guide me. Give me the right word for my mouth to share your word, your gospel. Training in evangelism, fulfilling the Great Commission. Tingnan po natin ang iba't ibang mga konsepto na nais po nating talakayin sa topic kong ito. Una, ang Great Commission ay isang utos ng Panginoong Hesukristo para sa ating lahat upang tayo po ay humayo. So ang bawat isang mananampalataya ay inuutusan ng ating Panginoon na maging kabahagi sa kanyang misyon. We Christian believers are commanded by the Lord to be part of the mission that He has started. Meron pong pinasimulan ang ating Panginoon. Meron pong pinasimulan ang atin pong Panginoon. At ang pasimula na ito ng ating Panginoon ay Kanya pong inaasahan na tayo po ang siyang magpapatuloy. Kaya pansinin po natin ang sinabi ni Jesus sa verse 19 ng Matthew chapter 28. Sa verse 19, meron pong isa pong word na ginamit si Jesus. So. Dito sa aking translation, ang ginamit ay so. Sa King James, ang nakalagay ay therefore. Therefore. Ano ang tawag sa parts of speech ng term na yan? Yung so, yung therefore, yung then. Ano ang tawag niyang ganyan na mga words? Ha? So, therefore, then, ano pa ba? Anong tawag doon sa grammar? Ano po ang tawag? Ha? Preposition? Preposition ba yun, Sister Jelgel? O ito ay nagpapakita nung parang nagko-connect ng isang ideya na kanyang manaunang idea. Pwedeng ganun, ano? Kasi may mga naunang nangyari. Pansinin po natin, sa verse 18, ito ang sinabi ni Jesus. Kasi hindi natin pwedeng i-interpret ang verse 19 kung wala ang verse 18 because of the presence of the word so or therefore. Tingnan po natin sa verse 18. Ano ang sabi? Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Sinabi ni Jesus, ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya humayo kayo. Therefore, go. So, go. Yan ang sinabi ng ating Panginoon. The Great Commission is a command for us to go with the assurance that the authority of Jesus is with us. That's why sa atin pong pag-fulfill ng Great Commission, we are not fulfilling our own mission. We are fulfilling the mission of God Himself. Ang atin pong finufulfill ay ang kalooban, ang misyon, ang pinasimulan ng ating Panginoong Hesukristo. The command begins with the word go. Why? It is because the will of God for the Christians is to spread throughout the world. Naalala ko tuloy, ito din ang isa sa mga unang command na ibinigay ng Diyos sa tao.
Di ba nung nilikha ng Diyos si Adan at saka si Eva, ano ang command na ibinigay ng Diyos? Ha? Ano ang sabi ng Diyos sa kay Adan at kay Eva matapos niya silang likhain? Go and multiply. Pansinin po yung sinabi ng ating Panginoon kay Adan at kay Eva, go and multiply. Hindi kalooban ng Diyos sa atin na stagnant lang tayo. Nais ng Diyos na tayo ay gumagalaw, gumagawa. Pero ang ating paggalaw, ang ating paggawa ay hindi suntok sa buwan. Dapat merong obhito, may ingrurumbo, merong purpose. And for us to have a purpose is to partake in the divine mission. To partake in the divine mission. Matapos po na ang tao po'y magkasala, at habang dumadami po yung mga tao, umabot hanggang langit ang kasalanan ng tao. Umabot hanggang langit ang kasalanan ng tao. Kaya nga nagdesisyon ang ating Panginoon na gunawin ang mundo. Ngunit sa gitna po ng desisyon na yan ng ating Panginoon, may nakita po siyang isang tao na matuwid. Sino po yung taong yon? Sino yung taong nakita ng Diyos na matuwid sa gitna ng kasamaan ng sanlibutan? Si Noe. Nakita ng Panginoon si Noe na matuwid. Kaya minabuti po ng ating Panginoon na si Noe ay bigyan niya ng isang pribilehiyo. Siya ang magpapatuloy ng lahi ng tao. Ano pong ginawa ng ating Panginoon? Kinausap si Noe at saka ipinakita sa kanya ang isang divine blueprint. Blueprint ng arka na siyang magliligtas sa sangkatauhan at sa lahat ng nabubuhay na nilalang dito sa mundo. At saka si Noe for hundreds of years ay kanya pong ginawa ang blueprint na yon. But at the same time, he preached righteousness. He demonstrated righteousness in the middle of the broken world, of the fallen world. Pero ang nakalungkot po kay Noe, walang naniwala sa kanya. Walang sumunod sa kanya. Maliban sa kanyang mga anak, at ang kanilang mga asawa. So dumating po ang araw ng baha, and the floodgates of heavens were opened. At maging po yung mga sources ng water sa ilalim ng lupa ay bumuka at nagkaroon po ng matinding pagbaha. And because of this, si Noe lamang, ang kanyang mga anak na sina Shem, Ham, at saka Japhet. At maging ang kanilang mga asawa ang naligtas mula sa baha. So out of millions of, hindi ko alam kung anong figure ng mga tao, ang daming mga tao sa panahong yon, 8 lamang ang naligtas mula sa baha na iyon. Si Noe, ang kanyang asawa, si Shem, ang asawa niya, si Ham, ang asawa niya, si Japhet at ang asawa niya. At sila po ang naging pasimula, bagong pasimula ng sangkatauhan. And then may binigay ulit ng Diyos na utos. Ang sabi ng ating Panginoon, go and spread in the face of the whole earth. Humayo kayo. Magpakarami kayo. At sakupin ninyo ang buong mundo. Pero mayroon pong isang grupo ng mga tao na hindi po sumunod sa Panginoon. Sapagkat mula sa arka, sila po ay naglakbay at nakasumpong sila ng isang napakataba na lupain. Ang lupain ng Shinar. Doon po sa lupain iyon na pag-isipan nila, lahat ng kanilang pangailangan ay naroroon na. Kung kaya't nag-usap sila sa kanilang mga sarili at ang kanilang sabi,
tayo ay gumawa ng tore na aabot hanggang langit upang hindi tayo magsipangalat sa mundo. Ang utos ng ating Panginoon, go and spread to the whole face of the earth. Pero ang sinabi ng mga tao, wag. Magkumpulan lang tayo. Gagawa tayo ng mga bricks. Gagawa tayo ng mga mortar. Gagawa tayo ng mga building at ang building na ito ay ipataas natin. Nang sa gayon, meron tayong matitirhan. Meron at hindi tayo magkakahiwa-hiwalay. Ay nakita ng Panginoon ang katigasan ng ulo ng tao, kaya bumaba ang ating Panginoon at sila ay kanyang ginulo. Kung kaya't hindi na sila nagkaunawaan sa isa't isa, kung kaya't ang sangkatauhan ay nagkaroon ng iba't ibang mga lingwahe at hanggang dito sa Romblon ay iba din ang mga lingwahe nating lahat. Napakagandang istorya that even in the middle of chaos, God is at work. That even in the middle of unity that is not blessed by the Lord, God is at work. Kahit sa pagkakaisa na hindi kalooban ng Diyos, may ginagawa ang ating Panginoon just to fulfill His mandate, His purpose. So ang utos ng Panginoon sa mga mananampalataya, go and make disciples of all nations. Humayo kayo at gawin ninyong mga alagad ko ang lahat ng mga bansa. So to go means to cover all nations. Ang nais ng ating Panginoon, hindi lamang dito po sa Ujungan o hindi lamang sa Pilipinas, hindi lamang dito sa Romblon, ating may pangaral ang Ebanghelyo, kundi sa lahat ng mga bansa. Actually, yung word na nation here do not refer to the political nations that we have today. Ang mga bansa na tinutukoy po dito ay hindi tumutukoy sa Pilipinas, Malaysia, Indonesia. Hindi ang tinutukoy niyan. Yung word na nations dito ay ethne. Na gustong sabihin po ng ethne ay mga language groups, mga ethnic groups. Dito sa Pilipinas, ang dami-dami nating mga ethnic groups. Marami tayong dapat abutin. Marami pa ang nangailangan ng Ebanghelyo. All ethne. Ngayon naman, sa ating panahon, sa mga nag-aaral ng sosyolohiya, may tinatawag sila na kanya-kanyang mga, ang tawag yan, stratification ng mga kultura. Halimbawa, dito tayo sa Ujungan. Isa lang tayo sa Ujungan dito, di ba? Isa lang ang population natin. Within that population, may kanya-kanya pang mga subgroups. Iba yung mga grupo ni na Sister Helen. Iba yan ang grupo nila. Iba naman ang mga grupo ni na Brother Mel. Iba din ang grupo nila niyan. Iba ang grupo ni na Brother Vincent. Iba ang mga grupo ng mas bata sa kanila. At maraming pagkakataon, ang mga grupo-grupo na yan ay hindi nagkakaunawaan. Bakit kaya? Bakit kaya hindi nagkakaunawaan yung mga grupo-grupo na yan? Kasi matataas ang pride nila, pastor. Hindi yon. Kasi may kanya-kanya silang culture. Tama na? Iba ang culture ni na Mama Helen, iba ang culture ni na Brother Mel, iba ang culture ni na Brother Vincent, iba ang culture ng mga mas bata sa kanila, at iba ang magiging culture ng mga baby na inaalagaan nyo ngayon. Amen. Amen. Iba-iba. May mga tawag-tawag yan ang mga nag-aaral sa mga tao. Ano ang tawag na doon? Generation X, Generation Y, Generation Z, Generation Alpha. Iba-iba ang tawag nila. Yung para kay Generation X ay hindi akma para kay Generation Y. Yung para kay Generation Y, hindi akma para kay Generation Z. And so on and so forth. Kaya nga mga kapatid, we always treat the next generation as our mission field. Mission din po natin sila.
Hindi lamang na tayo po'y pupunta doon sa Indonesia, pupunta sa China, pupunta sa Malaysia, pupunta sa mga Muslim countries. Hindi lamang yun ang ating tinitingnan. Even the next generation is our mission field. Role natin bilang mga manampalataya na ipakilala sa ating mga anak at sa ating mga apo ang Panginoong Hesukristo. Amen. Praise God. Gawain po natin yon. Role po natin yon. Gampanin po natin yon. Responsibilidad po natin yon sa ating Panginoon. Sapagkat ayaw po natin na ang ating mga anak, ang ating mga apo, ang mga henerasyon na kasunod sa atin ay hindi makakakilala sa ating Panginoong Hesus. Ang utos ng ating Panginoon sa atin, go to all nations, preach the gospel. Ang Great Commission ay hindi lamang para humayo tayo because activities can only be meaningful if they are part of your objective. Kaya nga sa mga organisasyon, kung meron silang gagawin, Sister Billy, bumabalik sila sa kanilang objectives. Ano bang objectives natin? Kasi kung hindi natin balikan ang ating objectives, ang ating vision, ang ating mission, mawawala tayo sa focus. Di ba? Mawawala tayo sa focus. So napakahalaga na balikan po natin ang ating vision, ang ating mission, ang ating objectives. Ngayon bilang iglesia, marami tayong gustong gawin. Marami tayong gustong gawin. Pero tandaan po natin ang primary objective why God has called us to be a part of this congregation is to preach the gospel. Pwede yung pakisabi, preach the gospel. Maganda po ang fellowship. Maganda ang fellowship. Amen. Maganda ang prayer. Amen. Maganda na tayo po'y nagkakantahan, nagwo-worship sa ating Panginoon. Pero lahat ng iyan ay dapat tumutugon sa sinasabing preach the gospel. Na dapat sa atin pong fellowship, ang gospel ni Jesus ang nauunawaan. Kung sa ating fellowship ay ang ating mga kwento ay kung paano tayo umabot sa ganito, kung paano tayo nagiging magaling, kung paano tayo naging mayaman, kung paano tayo naging masaya, lumalamlam ang liwanag ng Ebanghelyo. Kung sa ating fellowship, ang atin pong ini-emphasize ay kung gaano tayo kagaling, kung gaano tayo katalino, kung gaano tayo ka-impluensyado, kung gaano po tayo, kung ano pong ginagawa po natin, lumalamlam ang liwanag ng Ebanghelyo. Kaya sa bawat ginagawa po natin, ang ating isinasaalang-alang palagi, Ebanghelyo ni Jesus. Ebanghelyo ni Jesus. Kasi kung hindi Ebanghelyo ni Jesus ang ating isinaalang-alang sa bawat pagtitipon natin, ano ang kaibahan ng pagtitipon na yan sa pagtitipon ng mga women's group, o ng mga youth group, o ng mga men's group, o ng mga social groups na sa labas natin nakikita? Sa bawat pagtitipon natin, ang isinasaalang-alang natin, Ebanghelyo ni Jesus. Amen! Kaya kung wala po tayong, kung ang atin pong sasabihin ay hindi naman makakontribute sa Ebanghelyo ni Jesus, balikan natin yung ating topic last month. Magpigil na lang ako magsalita. Amen! Amen! Hindi naman nakakontribute sa Ebanghelyo ni Jesus.
O di magpigil na lang ako magsalita. Much better na hindi ako magsalita kaysa naman na ako'y makakasakit ng damdamin ng aking kapwa. Hindi dahil sa ano pa mang mga bagay, kundi dahil sa hindi appropriate na pananalita na aking nasabi. So tayo po ay humahayo upang maipangaral ang mabuting balita ng atin pong Panginoon. But of course, pangatlo, tayo po ay humahayo in order to make disciples. To make disciples. Pag sinabi po nating mga disciples, sila po yung mga estudyante, mag-aaral ni Jesus. Yan ang gusto sabihin ng disciples, estudyante, mag-aaral, disipulo ng atin pong Panginoong Hesukristo. That brings us into the second point of this discussion. The Great Commission is a command to go, but also the Great Commission is a call to make disciples. Isang panawagan po upang gawing disipulo ang lahat. Jesus did not merely commanded us to gain converts sa Matthew chapter 28 verse 19. He commanded us to make disciples, learners, mga estudyante, mga mag-aaral. Pero hindi po basta-bastang estudyante. Hindi po basta-bastang mag-aaral. Estudyante ng Panginoong Jesus. So, a disciple is someone who knows Christ personally. Hindi po tayo tinawag ng ating Panginoon para magpadami ng numero sa ating simbahan. Bagamat mas maraming attendance, maganda. Kasi mas marami nakakarinig ng balita ng Panginoon. Maraming nakakarinig ng katuruan ng Panginoong Jesus. Pero tandaan po natin, to make disciples, to be a disciple, is to know Christ personally. Gaano ko ba kakilala si Jesus? Sa ating mga sarili, naitanong po ba natin ito? Gaano ko ba kakilala si Jesus? Do I know Him? Alam nyo, sabi ni Paul, may isa lang siyang isang objective. To know Christ and the power of His resurrection. Wala akong ibang obheto, sabi ni Pablo, makilala si Jesus at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. So a disciple is someone who knows Christ personally. Meron po ba tayong personal na encounter kay Jesus? Nangungusap pa si Jesus sa atin araw-araw. Nararamdaman po ba natin ang presensya ng ating Panginoon? Nararamdaman po ba natin ang guidance ng ating Panginoon sa ating mga buhay? Totoo ba na atin pong nararamdaman ang kanyang paghawak sa atin? Araw-araw. Kung ang sagot niyo sa mga tanong ko na yan ay, Pastor, parang hindi ko pa nararamdaman, it is time for you to really know who Christ is. You can be attending church services. Maaring ikaw din ay maging opisyal, maging leader ng isang iglesia. But you might be a person who do not know Christ. Meron akong sinasabi palagi, ang isang tao na pumapasok sa poultry ay hindi nagiging manok. Pwede siyang magtunog manok, pwede siyang mag-amoy manok, pwede. Pero hindi siya magiging manok. Pwede po tayong pumasok sa simbahan. Pwede po tayong present sa lahat ng activities ng simbahan. Pwede po tayong maging opisyal at leader pa ng simbahan. Pero nasa atin po, nasa ating mga puso, ang ating pagkakakilanlan kung tayo ba talaga ay tunay na Kristiyano o hindi.
So we should know Christ personally. The word disciple literally means to cover oneself with the dust of the foot of their master. Yan ang gustong sabihin ng disciple. Sa kanya pong pagsunod, kung saan lumalakad ang kanyang master, doon din siya sumusunod. Kung ano ang behavior ng kanyang master, yun din ang kanyang behavior. Kung ano ang turo ng kanyang master, yun din ang kanyang turo. Be a disciple of Jesus. Tayong lahat po ay hindi disipulo ng ating pastor lang. Hindi disipulo ng ating mga mas nauna sa atin. Dapat tayo po ay disipulo ni Jesus. To be a disciple means to follow Christ faithfully. Ang sumunod kay Jesus ng may katapatan. Our loyalty should be in Jesus. Amen. Pwedeng pakisabi sa iyong sarili, ang aking loyalty kay Jesus lang. Our loyalty is in Jesus. Ang atin pong pagsunod kay Jesus, ang ating katapatan kay Jesus. Kaya si Jesus lang din ang hari sa iglesia. Si Jesus lang din ang nasusunod sa iglesia. Si Jesus lang din ang naluluwalhati sa loob ng iglesia. Our loyalty is in Jesus. Ikatlo, a disciple is someone who is not only knows Christ personally, not only following Christ faithfully, but a disciple is the person that obeys Christ completely. Sumusunod kay Jesus ng tuluyan. Ano pong aspeto ng buhay po natin ang hindi pa natin naisuko kay Jesus? Ngayong umaga, maaari po nating isuko yan sa ating Panginoon. We should obey Christ completely. Ang ating mga buhay, maaring may nasurrender na tayo kay Jesus, pero meron pang mga bagay-bagay na parang makabuti na pag, ano tawag dyan, pag nagkidlat ay may lumalabas uli. Isuko natin kay Jesus. Hindi naman natin kayang isuppress yan sa ating ganang sarili lamang, maliban lang sa kapangyarihan ni Jesus. And of course, a disciple is someone that reproduces other disciples intentionally. Pwede ba sa taong ito, magkaroon tayo ng isang tao na maiakay natin sa Panginoon? Sa taong ito, magkaroon tayo ng isang tao na maidala natin sa paglago sa Panginoon? Sa taong ito, meron po ba tayong isang tao na maipakilala kay Jesus at maipakilala si Jesus sa kanyang buhay? We must be intentional on this thing. Pag sinabi nating intentional, kailangang meron tayong gagawin. Sasadyain natin. Sasadyain natin. Meron tayong maidala kay Jesus. Alam nyo, alam po nating lahat sang ayon sa salita ng Diyos, ang panahon natin ngayon ay sobrang pasama ng pasama. And what will happen to those people who follow the flow of this world? They will perish. They will perish. Tingnan po natin sa Mark chapter 16. Sa ating binasa kanina, hindi ko pinabasa sa atin ang verse 16 ng chapter 16 ng Mark. Basahin po natin as we close in this reflection. Nakita po natin, Mark 16, verses 15 hanggang 16. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. Sabayan niyo po ako. He said to them, "Go everywhere in the world and tell the good news to everyone." Sa verse 16, anong sabi? "Whoever believes and is baptized will be saved. But those who do not believe will be judged
guilty. Napakahalaga po ang pag-share ng gospel. Nasa ating responsibilidad po ang pag-share ng gospel. Kasi may kaakibat siya. Ang sino mang mananampalataya at maniwala sa ebanghelyo na ating ipinapangaral, maliligtas sila. But those who refuse the gospel, those who will not believe in the gospel, and that might be a member of your family, that might be your loved one, person might be your friend. Ano pong mangyayari sa kanila if they don't believe in the gospel? They will be judged. Kaya may nais po akong appeal sa bawat isa. Share the gospel intentionally. Not in the way na parang ikaw na ang kabanal-banalan sa buong mundo. Kasi may mga tao kasi nagsishare ng gospel na siya na ang kabanal-banalan. Lahat na ng ginagawa ng kanyang asawa, pa-impyerno. Pag hindi ka magbago, mapa-impyerno ka. Pag hindi ka, pag tuyar ka gapon, mapa-impyerno ka. Yung sabat tuloy iti da asawa, ay ngasing pa yung gani, impyernoy ka ako nararamdaman dahil sa imo. Da asawa. When you share the gospel, always share with love and not with condemnation. Amen. Share with concern and not with judgment. Share with concern and not with judgment. Mansan kasi, sabi nila, it is not the message kuno ang naging hindrance para maintindihan yung mensahe. It is the messenger. Di ba, Mama Beng? No? Mayroong kasabihan na ganyan, no? Hindi daw yung hindrance ang yung message, yung messenger mismo. Kaya titingnan din po natin sa ating pag-share ng gospel. Ano kaya ang tamang approach? Kaya nga, ang unang ginagawa pala yan, Mama Bing, pag tayo po yung nagsishare ng gospel, ask the Lord, Lord, give me wisdom how to share your word. Wag lang na pabara-bara lang, paharahara lang. Basta ing Bisaya na ko, wayay ako responsibilidad sa imo. Buko tuyar. Pray. Holy Spirit, guide me. Give me the right word for my mouth to share your word, your gospel. Give me the right way how to share the gospel with this person. Hindi lang na puro parang komentarista na tayo sa radyo at sa TV. Hindi ganun. Always remember, we have our responsibility to share the gospel and we must be intentional to share the gospel. In sharing the gospel intentionally, dapat may wisdom din galing sa Panginoon. Diyos na dakila, salamat po ngayong umaga sa inyo pong salita na amin pong napag-usapan at napagbulay-bulayan. Salamat sapagkat araw-araw tinuturuan niyo po kami upang maging inyo pong mga anak at totoong disipulo po ninyo. Salamat din sapagkat tinuturuan niyo rin kami ng tamang pananalita, tamang gawa, at tamang paraan upang amin pong maihayag ang inyong ebanghelyo sa paraan na nauunawaan po ng nakikinig sa amin at hindi po sa paraan na nagiging hindrance pa kami mismo para sa inyo pong katotohanan. O Diyos, i-bless niyo po ang bawat isa. Salamat that as we continue to desire to reach our loved ones, our friends, people around us with your gospel, with your truth, kakasangkapan niyo po kami para sa inyo pong dakilang layunin. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. Amen.